Yung 5 mga bagay na iyon na mga gawain na nabanggit natin, ay sa ngayon ay babanggitin natin ang ilan sa mga benepisyo o kaya ay mga kahalagahan nito, no? Alhamdulillah. Ang kahalagahan ng Hajj o kaya ay benepisyo ng Hajj na kung saan ay makikita natin sa naisalaysay ni Abu Huraira, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu. Ang sino mang nagsagawa ng Hajj at hindi siya sumiping sa kanyang asawa o kaya ay anumang umpisa ng pakikipagtalik at hindi siya gumawa ng labag sa batas ng Islam, maging maliit man ito o malaki na kasalanan, raja'a kayawmi waladathu ummuhu, ay babalik siya na katulad ng araw na siya ay isinilang ng kanyang magulang. Ibig sabihin, ang bata na isinilang ay walang kasalanan, walang kamalian. Kaya katulad nun, katulad ng bata, ang taong nagsagawa ng Hajj na kung saan ay sa kanyang pagbalik, sa kanyang pinagmulan na parang katulad ng sanggol na bagong isinilang na walang kasalanan o kaya ay walang kamalian. Kabilang din dito sa benepisyo o kahalagahan ng Hajj ay tulad ng makikita naman natin sa naisalaysay din ni Abu Huraira, kanyang sinabi, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal? Qala imanun billahi wa rasuli. Qila thumma madha? Qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajjun mabrur. Itinanong sa sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang mga gawain na higit na mainam. Sinabi niya, imanun billahi wa rasuli, ang pananampalataya sa Allah at sa kanyang sugo, paniniwala sa Allah at sa kanyang sugo. Qila thumma madha? Pagkatapos ay itinanong naman, may nagsabi o may nagtanong, ano pa? Pagkatapos ay ano pa? Qala jihadun fi sabilillah. Sinabi niya na ang pakikipagdigmaan o jihad alang-alang sa landas ng Allah. Qila thumma madha? Pagkatapos ay may nagtanong naman, pagkatapos ay ano pa? Qala hajjun mabrur. Sinabi niya na ang katanggap-tanggap na hajj, ang tinatawag na hajjun mabrur. Muttafaqun alayh. Sa isa pang benepisyo nito o kaya ay kahalagahan nito na nabanggit sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al jannah. At ang hajj na katanggap-tanggap, itong tinatawag na hajjun mabrur, walang halong kasalanan, paggawa ng kasalanan, ay walang gantimpala o kaya ay walang kabayaran nito kundi ang paraiso. So, mashallah. So, yan ang ilan sa, ibig sabihin, benepisyo o kaya ay kahalagahan ng pagsasagawa ng Hajj. Pangalawa naman, na mababanggit natin na benepisyo o kahalagahan ng pagdarasal ng Eid, na tulad ng nabanggit natin na ang pagdarasal ng Eid ay kabilang sa mga gawain sa Dhul-Hijjah o kaya sa buwan ng Hajj. Maaari nating sabihin na ang benepisyo o kahalagahan ng pagdarasal ng Eid ay dahil sa ito ay napapaloob sa pinakamainam na mga araw doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ay ang araw ng ikasampu ng Dhul-Hijjah. Dagdag pa dito ay ang sinumang gumawa nito, ang sinumang magsagawa ng pagdarasal ng Eid, sapagkat ito'y kabilang sa mga kabutihan, ay tiyak na magkakaroon ng gantimpala na kung saan ay inihanda para sa sinumang taong sumunod sa Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikita natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, sino mang gumawa ng kabutihan, maging lalaki man o babae, habang siya ay sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa mu'min, ay katiyakang igagawad namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ang isang masaganang pamumuhay, at katiyakang aming babayaran, gagantimpalaan sila ng gantimpala ng ayon sa pinakamainam sa kanilang mga ginawa. Ibig sabihin ng gantimpala, ayon sa tafsir o pagpapaliwanag, ay ang paraiso na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, man ata'ani dakhala al-jannah. Ang sino mang sumunod sa akin ay makakapasok sa paraiso. So yan ang benepisyo o kahalagahan ng pagdarasal ng Eid sa buwan ng Dhul-Hijjah o kaya ay buwan ng Hajj. Pangatlo naman ay ang benepisyo o kahalagahan ng udhiyah, yung pagkatay. Udhiyah, pagkatay o kaya ay tinatawag na kurban na nabanggit natin na kabilang sa mga gawain sa Dhul-Hijjah o kaya sa buwan ng Hajj. Ang udhiyah, mga kapatid, o kurban ay kabilang sa mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinumang taong gumawa nito, magkatay, ay ang puso ng taong ito ay nagaangkin ng katangian na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, sa gayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang magparangal, magdakila sa mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala, sya'air Allah, ito ay katotohanang nanggaling sa pagkatakot ng puso. Ibig sabihin, min taqwal qulub, nanggaling sa pagkatakot ng mga puso, dalisay na pananampalataya ng mga puso. Kaya naman, ang pagkatay ng udhiyah o kaya ay kurban ay isang gawain upang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay kabilang sa pinakadakilang pagsamba at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong pagsasagawa ng kurban, makikita natin dito na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos kasama ng pagdarasal na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung udhiyah, yung pag-alay. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Makikita natin dito yung katayuan ng, ibig sabihin, udhiyah o kaya ay kurban, pagkatay ng bahimatul an'am. Kasi sa talatang ito, ayon sa kahulugan, fasalli li rabbika wanhar, kaya ikaw ay magsagawa ng sala at mag-alay o kaya ay magkatay. So, makikita natin sa tafsir, ilan sa mga tafsir, katulad ng tafsir Al-Jalalain at iba pa, na ang pagdarasal dito ay pagdarasal ng tinatawag na Eid. Fasalli li rabbika. Ikaw ay magsagawa ng pagdarasal li rabbika para sa iyong Panginoon. Ang pagdarasal ng Eid, wanhar, at ikaw ay mag-alay o kaya ay magkatay. Ito yung tinatawag na udhiyah o kaya ay kurban. Alhamdulillah. So, pang-apat, mga kapatid, ay
ang benepisyo o kahalagahan ng pag-ayuno sa ikasiyam ng Zulhijjah. Kasi nabanggit natin na kabilang sa mga gawain ng Zulhijjah ay ang pag-ayuno na tinatawag na pag-ayuno sa araw ng Arafah. Ang pag-ayuno sa araw ng Arafah sa ikasiyam ng Zulhijjah, ikasiyam na araw ng Zulhijjah, ay nakakabura ng 2 taon na kasalanan, ang nauna at ang susunod na taon. Subalit ito ay para sa mga hindi nagsasagawa ng Hajj. Kung tayo ay mag-ayuno, alhamdulillah, sa mga hindi nagsasagawa ng Hajj, ay ibig sabihin 2 taon ang mabubura nito na kasalanan. Ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni Abu Qatada, kalugdan siya ng Allah, kanyang sinabi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmi Arafah. Tinanong ang sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa benepisyo o kahalagahan ng pag-ayuno sa araw ng Arafah sa ika-10 araw ng Dhul-Hijjah o kaya buwan ng Hajj. Faqal, at sinabi niya, yukaffiru sanata al-madiyah wal-baqiyah. Binubura nito ang 1 taon na naunang kasalanan at ang kasunod pa na taon. Ibig sabihin ay 2 taon ang mabubura nito na mga kasalanan. Alhamdulillah, ang hadith na ito ay kabilang sa naiulat ni Muslim. At sa isa pang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yawmi Arafah. Ang mainam na dua, panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang dua sa araw ng Arafah. Kaya naman mga kapatid, sa araw na ito ay napakaraming ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apoy, na kung saan ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa naisalaysay ni Aisha, kalugdan siya ng Allah, ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nari min yawmi Arafah. Walang araw na higit na marami ang ibig sabihin ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito, dahil ito na ang pinakamaraming ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala na alipin mga tao minan nar, mula sa apoy, min yawmi Arafah. Walang araw na higit na marami ang ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala na alipin mula sa apoy kaysa sa araw ng Arafah. Kasi itong araw ng Arafah ay napakarami talaga ang mga alipin ng Allah o mga tao na ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. At panghuli mga kapatid na mababanggit natin, panglima, ay ang benepisyo o kahalagahan ng mga takbir sa ika-10 araw ng Dhul-Hijjah o kaya ay buwan ng Hajj. Tulad ng nabanggit natin na kabilang sa mga gawain sa buwan ng Dhul-Hijjah o kay buwan ng Hajj ay ang pagsasagawa ng takbir, ang pagtakbir, ang maraming pagtakbir. Ang pagtakbir mga kapatid sa Eid ay may maraming wisdom sa araw ng Eid mga kapatid, na kung saan ay ang hangarin ay ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay nagpapatunay ang ating mga puso na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang pinakadakila, ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya naman natatanggap natin ang pagsunod sa Kanya at ang pagmamahal sa Kanya, at sa Kanya lamang tayo nananalig at wala ng iba. Siya ang pinakadakila na wala nang mas dakila pa kaysa sa Kanya. Siya ang makapangyarihan at wala nang mas makapangyarihan pa kaysa sa Kanya, sapagkat lahat ng tao, lahat tayo ay Kanyang mga alipin. Kaya naman mga kapatid, kapag nalaman ng isang tao ang mga kahulugan nito, ay matatanggap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala at susundin niya ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala
at iiwasan niya ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katiyakan na sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala na makikita natin sa Surah Al-Fajr na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal fajr walayalin ashr. Tingnan ninyo mga kapatid, walayalin ashr. At ako ay sumusumpa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walayalin ashr, sa 10 gabi. Ang ibig sabihin nito ay ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makikita natin dito ang katayuan o binipisyo, kahalagahan talaga ng mga araw na ito. Ang 10 araw ng buwan ng Hajj o buwan ng Dhul-Hijjah ay pinakamainam na mga araw, mga kapatid, na kung saan ay ito ang kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay gumawa ng mga kabutihan. Alhamdulillah, mula sa umpisa ng araw ng Dhul-Hijjah o buwan ng Ramadan hanggang sa ika-10 araw, mga kapatid, pakinggan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni Ibn Abbas, kalugdan silang dalawa ng Allah, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min shay. O falam yarji bi shay. Alhamdulillah. Ayon sa kahulugan ng hadis na ito, sa hadis na ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ng mga araw na kung saan ay ang paggawa ng mga kabutihan dito ay higit na mainam o higit na mamahalin ng Allah, higit na kalugod-lugod sa Allah kaysa sa mga araw na ito. Ibig sabihin ay ang 10 araw. 10 araw. Yani al-ashr, ang 10 araw. Qalu ya Rasulullah, sinabi nila, usugo ng Allah, walal jihadu fi sabilillah, kahit pa ang jihad alang-alang sa Allah. Qala walal jihadu fi sabilillah, sinabi niya, kahit pa ang jihad alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung mga araw na ito, basta dito sa mga araw na ito, mula sa unang araw ng Dhul-Hijjah, buwan ng Hajj, hanggang sa ika-10 araw. Ang ika-10 araw, yun yung pagdarasal ng Eid. Ang ika-9 naman, ay yun yung araw ng Arafah, na higit na mainam na tayo ay magayuno. Nabanggit natin yan. Ang ika-10 araw, yun yung pagdarasal ng Eid. Mula sa unang araw hanggang sa ika-10 araw ng Dhul-Hijjah o kay buwan ng Hajj, ay ito na ang higit na mainam na mga gawain na mamahalin ng Allah o kay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ng mga araw na mas kalugod-lugod pa na mga gawain o mga kabutihan na mga gawain sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walal jihadu fi sabilillah, sabi ng propeta, kahit pa ang jihad alang-alang sa Allah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Maliban lamang sa isang lalaki na lumabas, maliban lamang sa isang lalaki na lumabas upang makipagdigmaan, upang magjihad sa pamagitan ng kanyang sarili at ng kanyang kayamanan. Ginamit niya sa kanyang pakikipagdigmaan o sa kanyang pagjihad ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan. At wala nang makakabalik ng kahit anong bagay. Ibig sabihin, pumanaw na siya sa kanyang pagjihad at saka naubos na rin ang kanyang kayamanan. Tingnan ninyo mga kapatid, mashallah. So napakahalaga itong mga araw ng buwan ng Hajj, kaya ay mga araw ng Dhul-Hijjah, 10 araw. Mula unang araw hanggang sa ika-10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, sikapin natin na makagawa ng mga, ibig sabihin ay mga kabutihan. Alhamdulillah. Na kung saan mga kapatid ay ang bawat tao ay nangangailangan
na gumawa ng kabutihan upang siya ay mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala at upang kanyang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. At gumawa kayo ng kabutihan, la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira, at gumawa kayo ng kabutihan, la'allakum tuflihun, upang kayo ay magtagumpay. So, alhamdulillah, nabanggit na natin ang mga benepisyo o kaya ay mga kahalagahan ng mga gawain sa buwan ng Hajj o kaya ay Dhul Hijjah. Alhamdulillah mga kapatid, huwag natin kalilimutan ang 5 bagay na ito mga kapatid, ang pagsasagawa ng Hajj, pangalawa, ang pagdarasal ng Eid, pangatlo, ang pagkatay ng udhiyah o kaya ay kurban, pang-apat ay ang pag-ayuno sa ikasyam ng Dhul-Hijjah o kaya ay sa araw ng Arafah, at ang panglima ay ang mga pagtakbir sa ikasampung araw ng Dhul-Hijjah. Nabanggit natin yan kung gaano katagal o kaya ay kailan mag-umpisa. Tulad ng nabanggit natin na mayroong takbir na mutlak, mayroong takbir na muqayyad. So alhamdulillah mga kapatid, nabanggit natin ang 5 mga bagay na ito na mga gawain sa buwan ng Hajj, at nabanggit din natin ang mga benepisyo, kahalagahan, mga gantimpala, biyaya na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman samantalahin natin ang pagdating ng ibig sabihin ay mga araw na ito.